having a fulfilled life. Ito po yung ating pagtutuunan ngayon. Kadalasan ang pinagtutuunan yung shepherd. Pero tingnan po natin yung buhay naman ng mga tupa ng ating Panginoon. Pag sinabing tupa ng Panginoon, walang iba kundi tayo ng mga mananampalataya niya. Ano bang klaseng buhay ang meron tayo? Based dito sa verse number 1, ang mga tupa o mananampalataya ng Panginoon ay meron silang masasabing fulfilled life. Ano bang ibig sabihin pag sinabing fulfilled life? Ibig pong sabihin niyan is, ang mga mananampalataya po ng ating Panginoon ay meron po silang happy and contented life. Yan po ay based doon sa salitang fulfilled. Na, yan nga po ang talagang makikita natin sa banal na kasulatan, lalo na dito sa ating text ngayong umagang ito. At kung ating titignan talaga ang banal na kasulatan, only believers has the privilege to live a fulfilled life. Sapagkat ang fulfillment kasi ay tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay niyan. Having a fulfilled life ay hindi po ito matatagpuan sa sanlibutan. At nakakalungkot nga lang, marami po mga believers na halip na i-enjoy yung privilege na sa pagkakaroon ng isang buhay na fulfilled, ay hinahanap nila ang fulfillment sa sanlibutan. Ito po ay nakakalungkot kasi nga po, nandoon na sa atin, nandyan na sa atin, yung pumupuno sa atin, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, bakit may mga Kristiyano pa rin, nagsasabing mananampalataya, na parabagang meron pa rin kulang sa kanilang buhay, at yung kulang sa kanilang buhay ay hinahanap nila sa sanlibutan. Ni sa totoo lang, itong fulfillment ay hindi po maibibigay ng sanlibutan sa atin. I-observe niyo po yung mga tao na masasabing successful sa kanilang mga buhay sa sanlibutan. Mga tanyag, mga mayayaman, mga makapangyarihan. Kung ating i-observe yung kanilang buhay, masasabi natin na hindi sila fulfilled sa kanilang buhay. Meron talaga mga puwang sa kanila na dapat punuan, na yun yung hinahanap nila. Yung kapunuan ng kanilang buhay, na talagang kahit ano ang gawin nila, hindi nila mahanap sa kayamanan, hindi nila mahanap sa katanyagan, hindi nila mahanap sa kapangyarihan, o saan man sa sanlibutan na ito. Sapagkat ang kapunuan ng ating buhay ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo po bilang mga mananampalataya ay dapat po na magpasalamat sa ating Panginoon. At hindi lang magpasalamat kundi naway nasisilayan sa atin yung isang buhay na masaya at contented. Kagaya ng sinabi ni Haring David, I shall not want. Maging sa Colossians 2:10, pinapahayag din po roon, in Him, ang sabi roon, ye are complete. Ano ba ibig sabihin pag ye are complete? Wala nang dapat ipuno po sa iyo kasi kompleto ka na. Fulfilled ka na. Masaya ka na at contented ka na. Yan po yung ibig sabihin niyan, ye are complete. Na yung kumpleto dyan na sinasabi tayo po, mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kaso lang, nakikita ko kung bakit may mga mananampalataya na tila bagang kulang pa yung kanilang buhay. Mayroon pang dapat ipuno. At yung kapunuan na yan ay hinahanap sa sanlibutan ay dahil andyan ang dyablo na talagang napaka-active na kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya upang tanggalin yung fulfillment sa buhay ng mga mananampalataya at itry na maghanap sa sanlibutan. Pagka ang isa mananampalataya kasi ay napagtuunan ng pansin ang sanlibutan, mawawala ang focus niya sa mga bagay na espiritual. Pwede siyang ma-sidetrack. Pwede siyang lumayo sa ating Panginoon.
At yun yung gustong-gusto ng ating kaaway na dyablo. Minsan akala natin tama yung ating mga iniisip, tama yung ating mga desire. Pero kung ang desire mo ay sa sanlibutan yan, sigurado hindi tama ang desire mo. Sigurado hindi yan kalooban ng ating Panginoon sapagkat ilalayo ko niya sa mga bagay na espiritual. Hindi lang po mga mananampalataya, maging mga katulad ko ring pastor, napapansin ko yan. Nung nagpastor na, sa halip na i-enjoy ang paglilingkod sa ating Panginoon, merong nakikitang puwang sa kanilang buhay na sa tingin nilang mapupunan lang ng sanlibutan. Kaya nga, marami dyan, pumupunta pa rin, nagtatrabaho pa rin. Minsan yung pagmi-ministry o yung pagpapastor, second job na lang nila yan, para bagang part-time job na lang nila. At meron silang permanent job. At yan nga yung pagtatrabaho sa sanlibutan. Pero kung tutuusin ang isang pastor na tinawag ng ating Panginoon, ang kanyang main na gawain ay maglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga tupa na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. Yung iba rin, sa halip na gawin nga yung kanilang tungkulin, andyan naghahanap naman. Pumupunta sa ibang mga churches. Pumupunta sa US, pumupunta sa Canada, pumupunta sa Australia, pumupunta sa Korea. Para baga, mayroong kulang sa kanila na kailangan mapunan at ito ang pupuno. Yung pagpunta nila sa iba't ibang bansa na yan upang maghanap ng support. Pero, kung titignan natin yung pahayag ni Haring David, hindi dahil sa hari siya, pero talagang yung kalalagayan niya bilang isang tupa ng ating Panginoon, yung sabi niya, I shall not want. Contented na ako, happy na ako, fulfilled na ako. Yun po yung ibig sabihin ni Haring David. Hindi ibig sabihin na dahil hari siya, hindi. Kundi dahil ang kanyang shepherd ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Na nasa Kanya mismo ang ating Panginoon. Na siyang kapunuhan ng lahat-lahat ng buhay ng mga mananampalataya. Dapat mainawaan natin ito yung fulfillment ng buhay natin. Ibig sabihin, kung fulfilled tayo, kung bakit tayo ay fulfilled bilang mga nanampalataya, sapagkat meron tayong buhay na pag-asa sa ating Panginoon. Ano man ang gawin natin, hindi na natin yan maitatwa. Magmula nung tayo sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. Hindi po kawalan ng pag-asa. Ang sanlibutan, hindi po maibigay yan sa atin. Hindi lang buhay na pag-asa, kundi binigyan din tayo ng security ng ating buhay. Ano ba yung security? Sa Tagalog? Ano yung security sa Tagalog? Na ibig sabihin, sinicure niya yung buhay natin. Wow! Sa sanlibutan, hindi mo mahanap yung tunay na kasiguruhan o kaya yung secured na buhay. Kasi kahit anong gawin mo sa sanlibutan, ay hindi talaga kayang punan anuman yung mga pangangailangan natin, maging yung security natin sa buhay natin. Pera, kayamanan, wala pong magagawa yan kasi na-observe natin yung mga mayayaman. Habang yung mayaman sila, parang lumalaki pa yung puwang sa kanilang puso. Mas gusto pa nilang yumaman. Yun po yung ibig sabihin yan. Kasi kung napupunan ng kayamanan, yung puwang sa kanila, dapat yung pagkakaroon nila ng kayamanan sapat na yun para mapunan. Pero hindi. Mas gusto pa nila, yumaman pa, yumaman pa, yumaman pa. Ni ayaw nga yan, mabawasan yung mga kayamanan ng mga yan eh. Kaya pagka may mga pangangailangan kagaya nitong pandemic, hindi mo makita yung mga mayayaman na yan na nagbibigay ng kanilang kayamanan. Kasi yun yung security nila eh. Yung kayamanan nila. Tapos tatanggalan mo pa. Hindi na nga sapat na security nila yan, tapos tatanggalan mo pa. Okay? So hindi lang po security, hindi lang po a living hope, kundi yung tunay na pag-ibig. Yan po yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon.
ang pag-ibig na sabi nga doon sa Romans chapter 8, inseparable love. Wow! Sa Diyos lang natin matatagpuan yung totoong pag-ibig na hindi natin makita sa sanlibutan na ito. Marami dyan, masasabi natin, iniibig tayo, iniibig natin. Pero hindi po kayang pantayan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Inseparable relationship. Eternal love, kung tawagin. A fulfilled life can only be found in Christ by those who trust Him. Na ibig sabihin, kung ikaw ay mananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon, natagpuan mo na ang fulfilled life. Maring sabihin mo, Pastor, hindi naman Marami pa rin akong parang kulang sa buhay ko. Kristiyano ka na. Kailangan lang i-enjoy mo yan. Okay? Yung mga isipin na ganyan, na parang may hinahanap ka, ay nanggaling na sa dyablo yan, hindi sa Panginoon. Kasi ang dyablo hindi naman natutuwa na nakikita na masaya yung mga anak ng Diyos. Hindi natutuwa ang dyablo na nakikita na yung mga anak ng Diyos ay contented sa kanilang buhay. Kaya diyan tayo madalas aatakiin ng dyablo. Upang sa ganon, ibaling natin ang ating paningin sa sanlibutan. Pero bilang mga anampalataya, may salita ng Diyos na dapat natin ilagay sa ating puso't isipan upang sa ganon mapagtagumpayan yung mga atake ng dyablo sa atin. Malinaw, sinasabi nga ng banal na kasulatan doon sa Colossians 3, chapter 1, verse 1 and 2. If ye then be risen with Christ, sabi niya, seek those things which are above, where Christ seated at the right hand of God. Hindi natin hahanapin yung mga bagay na nasa taas para mapunon yung puwang natin. Andyan na, wala nang puwang sa ating puso. Kaya lang natin hahanapin, sabi ng banal na kasulatan, dahil yan po yung way of life natin dapat. Upang sa ganun, hindi tayo mabaling sa sanlibutan na ito. At sabi sa verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Kaya minsan nakukuha ng dyablo yung ating mga pagnanasa. Nakukuha niya yung ating attention. Dahil tayo mismo ibinabaling natin yung ating paningin sa sanlibutan na ito. Hindi po gawain ng Panginoon yan. Yan po ay gawain ng dyablo. Kaya nga po kung tayo ay nakakakilala na ng daan ng kaligtasan, nagtitiwala sa ating Panginoon, meron na tayong fulfilled life. Now, how does the Lord give a fulfilled life to those who trust Him? Yan po yung katanungan na atin pong sasagutin mula sa text natin ngayong umaga. And following are the measures wherein God gave a fulfilled life to those who trust Him. Ano po itong mga measures or actions na ito or ways kung paano ibinibigay ng Panginoon ang fulfilled life sa atin o sa Kanyang mga mananampalataya? Unang measure po rito na ating titignan is that He fills them with good things. Wow! Hindi mo na kailangan tumingin sa sanlibutan. Kailangan lang natin tumingin sa ating Panginoon. Itoon ang ating paningin sa Kanya na Siyang nangako na Kanyang pupunuin tayo ng mga mabubuting bagay. Based sa verse 2, ang sabi nga rito, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. So, mapansin po natin dito yung, kasi nga ang mga tupa, ang kinakain niyan ay mga damo. Okay, pero makita natin dito, green pastures. Alam niyo yung green pastures, malalago na damuhan, na talagang punong-puno, busog na busog, yung mga tupa na ipinapasto ng ating Panginoon. Kaya nga po, yun po yung makikita natin dito that He fills those who trust Him with good things. Nung ako nga'y nagpapasto pa, pag dumarating kasi ng summer,
Ang, siyempre, yung mga damo, dayami, hindi na kulay green. Okay. Siyempre, pagka hindi na green yan, hindi na yung kakainin ng mga hayop. Minsan nagbibiruhan. Okay. Lagyan mo ng salamin yung iyong pasto ng kulay green. Para ang tingin niya doon sa damo, natuyo na, kulay green at kanyang kainin. Okay, may mga ganyan na biruan kami noon. Pero sa totoo lang, no? Okay, ganyan po yung ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Hindi po niya nilalagyan yung mata natin ng kulay green. Kundi tayo po ay kanyang binubusog. Tayo ay kanyang pinupuno ng mga mabubuting bagay. Upang sa ganoon, kailanman hindi tayo mangangailangan pa kagaya ng sinabi ni Haring David. Na andoon yung fulfillment natin o andoon yung tayo ay masaya at contented sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Hindi po kailanman ninais ng ating Panginoon na ang kanyang mga anak ay mabuhay na naghihikahos. Kaya ganun din ang sabi ni Haring David sa Psalms 37, verse 20. Saan ba ito? Yung sa 23 sabi sa 25 sabi, I have been young and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his son begging bread. Ano pa ibig sabihin yan? Sa obserbasyon ni David sa mga anak ng Diyos, wala pa siyang nakita sa kanila na naghirap. Na ibig sabihin sila ay pinupuno ng ating Panginoon ng mga mabubuting bagay. Wow. Maaring kayo rin bilang mga mananampalataya kung iyong i-observe yung iyong buhay nitong mga nakaraan. Masasabi ba niyo na hindi kayo pinuno ng Panginoon ng mga mabubuting bagay? For me, as a pastor, ay kailanman hindi ko nakita yan. Bagamat naghihirap ako doon, hindi naghihirap na walang makain, kundi naghihirap lang dahil sa kabubuhat, dahil sa pagkukonstruction. Pero hindi po yun yung ibig sabihin yan. Okay? Yung mga ganong pagkakataon na nangyayari ay kailangan danasin yan sa pagtupad sa kalooban ng ating Panginoon. Yan. Maring may nagsasabi, si pastor gusto pa pumunta roon sa Tarlac. Bakit gusto pa niyang magbuhat doon? Gusto pa niya na maghirap doon? Okay na yung buhay niya rito. Maring sabihin natin yan. Okay. So ako rin, kung laman lang ang paiiralin, gusto ko ba na pumunta roon? Na mapagod ng husto? Manlupaypay? Physically? Hindi ko naman gugustuhin yan Pero kalooban yan ng Diyos At bilang isang mananampalataya, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun yung gagawin ko dahil yun yung ikasasaya ko. Hindi ako masaya na ginagawa ko ang taliwas sa kalooban ng Diyos. At yan po, na-enjoy yung fulfilled life na ibinigay ng ating Panginoon pagka ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Ibig sabihin, wala akong panghihinayang na napagod doon. Ang alam ko lang, masaya ako kasi nagampanan ko yung tungkulin at nagawa ko kung ano man yung kalooban ng ating Panginoon. Ayan, sumasakit nga ito. Masakit yan. Okay. Pero hindi naman nag-umpisa lang nung nagtrabaho roon 2015 pa yan ito, sumakit. Nasapayaw ako, wala nang ginagawa, basta't nagising ako. Masakit na ito Hanggang dito, para pa akong may step neck noon Nilalagnat. Yan, nung nag-umpisa ito. At iniisip-isip ko, ano kayong dahilan? Okay, so, naisip ko na rin yung pag-abuso ko noon sa katawan ko nung ako ay medyo bata pa. Mahilig kasi akong manguryente noon kasi ang daming mga isda doon sa Makunakon noon, doon sa Isabela, sa Sierra Madre. Tatrabaho ako bilang surveyor doon. Dadala kami ng panguryente. Kasi ang sarap mag-ulam ng hipon. Masarap ba yung hipon sa inyo? Kaya maraming isda doon sa ilog, sa mga ilog doon. Okay, so iba't ibang isda.
So, masasarap. At bago umuwi, gusto ko rin makapag-uwi sa pamilya ko noon. Ayan, yun nga lang, ito na po pwersa, nakahawak ito ng net. Pangsalo. Okay, pati yung pwersa ng tubig, siyempre, dala-dala niyan. Ito naman, rag lang ito. Rag. Kaya hindi masyadong napupwersa ito. Ayan. Noong bata-bata pa ako, hindi ko pa maramdaman yun. Pero inani ko na ngayon, medyo nagkakaedad na. Ayan. Hindi naman maitatwa yan eh. Pero sabi ko, pagalingin man ako ng Panginoon o hindi, alisin man niya yan o hindi, ang nais ko lang ay patuloy na naway gamitin pa rin ako ng ating Panginoon para sa kanyang gawain. Alam ko naman kahit masakit ito, may silbi pa rin ako sa ating Panginoon. And kung wala na akong silbi sa Panginoon, kunin na lang niya ako. Simple lang naman yan eh. Okay, so He fills them with good things physically. Yan. Ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan physically. Andyan, ipagkakaloob niya, ipangangailangan natin physical. Alam naman na natin kung ano yung pangangailangan physical. Ano ba pangangailangan physical? Pagkain. Yan. Ano pa? Damit. Kailangan ba yun? Shelter. Kailangan din. Hindi mo kailangan magkaroon ng mansyon. Ang mahalaga, meron kang matulugan. Meron kang matirhan. Okay. So, yun nga, yung mga gagawa roon, tumawag na naman yung pinaka-foreman kahapon, contractor, sabi niya, nagawa na ba yung tutulugan ng mga manggagawa roon? Lagi yung problema niya yun. Oh, gawa na po yan, walang problema. Yan. So maganda pa nga yung nilagay yung plywood, yung pinolik, yung puti, ay itim. So walang gaspang yun. Okay, makinis. Ayan, yung higa nila. Binili ko para yun yung mahagaan nila. So pagpunta nila doon bukas, ay handa na, pwede na silang matulog kaagad bago magtrabaho sa gabi. Okay, so, He fills them physically, and hindi lang po physical kasi ang meron tayo eh. Maging spiritual. Pinupuno tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po yung green pastures dyan, sa atin bilang mga mananampalataya, hindi lang po pagkain material, physical, kundi pagkain spiritual. Wow. Kaya tayo ay magpasalamat dahil dinala tayo sa isang iglesia o bahay-sambahan na nagtuturo ng salita ng Diyos. Na ibig sabihin, hindi man yung pastor lagi ang nagtuturo. Pero kahit na hindi pastor ang nagtuturo rito, alam ko, ang tinuturo rito ay yung purong-puro na salita ng ating Panginoon. Na siyang magbibigay sa atin ng spiritual nourishment. O pag sa ganon, tayo po ay lumago, tumatag sa ating pananampalataya at magiging kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon. Wow. He fills them with good things. That is one of the measures or ways wherein God gave a fulfilled life to those who trust Him. Second is that He leads them to the right path. Kaya sabi ko, kung meron kayong iniisip patungkol sa sanlibutan, hindi po leading yan ng ating Panginoon sa inyo. Leading yan ng dyablo. Hindi tayo ililid ng ating Panginoon sa mga likong landasin. Hindi tayo ililid ng Panginoon mag-isip na iwanan ang ministry, iwanan ang mga ginagawa natin sa ating Panginoon at bumalik, pumunta sa sanlibutan. Anyway, wala na tayong business sa sanlibutan. Ang tanging business na natin sa sanlibutan ngayon ay ang ipangaral sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Sabi sa verse 3, He restored my soul, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Para sa kanyang kapakanan. Na ibig sabihin, ganun po yung paglilid ng ating Panginoon. Kaya, huwag po tayong padaya. Ito po yung
gusto ko ngayon, ito po yung nais ko ngayon, desire ko. Desire natin yan, hindi yan desire ng ating Panginoon. Pagka ang intensyon natin ay pumunta sa sanlibutan. Okay. So, merong naguguluhan na estudyante, nag-graduate na naman siya. Ayan, gustong mag-secular. Sabi ko, hindi ang kalooban ng Diyos. Unang-una. Maraming nag-secular dyan. Halos wala ng panahon para sa Panginoon. Mula nung nag-secular. Yun nga si Lionel na isa na iniiyak ni Pastor Kevin doon. Dahil hindi na nakapagsasamba. Dahil lang sa kanyang pag-aaral. Ngayon, ganun din. Nakapag-attend naman noon mga ilang beses, siguro naka-4 na beses, pero ngayon, huminto na naman. Ayan, dahil sa pag-aaral. Okay, so sabi ko, anong nangyayari? So kung tutuusin, pwede pa rin siya magsamba eh. Pero ganyan, ang talagang pagka inumpisahan natin na pakinggan yung bulong ng dyablo, tuloy-tuloy na yan, na tayo ay kanyang idodominate. Hindi man tayo maposes ng dyablo, pero he can dominate us. Upang sa ganun maging sunurod-sunuran tayo sa kanyang ibinubulong sa atin. Ang gusto ng Panginoon, unang-una ay makapamuhay tayo ng isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Hindi kailanman gugustuhin ng Panginoon na bubuhay tayo ng isang buhay na hindi nakakalugod sa Kanya. Kaya nga siya na mismo yung naglilid sa atin eh. At tayo, ang parte lang natin ay magpaubaya sa ating Panginoon kung saan niya tayo ilid. At pag nag-upaubaya tayo at ang Diyos ang naglilid sa atin, ang buhay na meron tayo ay isang buhay na kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Pero once na we took over the drivers, anong tawag ito, Manibela? The wheel. Tayo na magmaneho ng ating buhay. Hindi na maging kaaya-aya sa ating Panginoon yung ating buhay. Kasi gagawin na lang natin kung anong gusto natin. Kung ano ang gusto ng laman natin. Kung ano ang naisin ng dyablo para sa atin. Yun na lang yung ating gagawin. Wow. Pero pagdating mo roon, ginagawa mo na yung gusto mo, makikita mo hindi ka pa rin masaya. Bakit? Kasi wala ka sa Panginoon eh. Malayo ka sa Panginoon. Kaya nga iba talaga yung nasa Panginoon ka. Kasi ma-enjoy mo yung fulfilled life na binabanggit dito. Si Haring David nga kahit naging hari siya. Pero makita natin yung kanyang pamumuhay na muhay siya talaga para sa Panginoon. Hindi siya nabuhay na isang buhay ng hari na talagang sinamantala niya yung pagiging hari niya. Kundi namuhay siya bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. Nasa Panginoon pa rin yung sentro ng kanyang buhay. Hindi yung kapangyarihan meron siya. Hindi yung kayamanan meron siya. Kundi yun po yung na-enjoy niya. Kaya makita natin sa mga pahayag niya, lagi ang Panginoon ang kanyang tinataas. Maging sa buhay niya, wala na siyang ibang gusto, kundi ang malugod ang Panginoon sa kanyang buhay. He leads them to the right path so that they can live a life pleasing to God. And secondly, so that they can live a life glorifying to God. Di ba malinaw naman doon sa 1 Corinthians 10:30? Whether you eat or drink, or whatsoever you do all to the glory of God. Pagka ikaw mismo ang nagmamaneho sa buhay mo, hindi mo kailanman maluluwalhati ang Diyos.
Wala ka rin sa kalooban ng Diyos. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, anuman ay yung gawin natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alam nyo, para masigurado na magagawa natin yung mga bagay na nakakaluwalhati sa ating Panginoon, hayaan natin na siya yung magpatakbo sa buhay natin. Hayaan natin na siya yung manguna sa ating buhay. Magpaubaya tayo sa ating Panginoon, saan man niya tayo dalhin. Sapagkat kung siya yung nangunguna sa atin, tiyak, ang buhay na mayroon tayo ay nakakaluwalhati sa ating Panginoon. E mapansin natin sa verse 3 dito kanina sa ating text, sabi niya, He leadeth them in the path of righteousness for His name's sake. Hindi niya sinabi, He leadeth them in the path of unrighteousness. Kaya isang Kristiyano, ang tinatahak ay kalikuan. Hindi ang dyablo, hindi ang Panginoon ang naglilid sa kanya, kundi ang dyablo o kunyang sarili. Yan po yung ilagay natin sa ating puso't isipan. Kasi, ang sabi ng banal na kasulatan, path of righteousness. Diyan po tayo ililid. Hindi po path of unrighteousness. Nakita po natin yung dalawang measures. He fills them with good things. He leads them to the right path. Pangatlo na measure is that He leads them o He keeps them from evil. Wow. Kaya nga, masasabi natin na meron tayong fulfilled life dahil andyan pa na tayo ay nilalayo ng ating Panginoon sa kasamaan. Sabi nga rito sa verse 4, Yea, though I walk in the valley of the shadow of death. Kapahamakan yan, di ba? Evil, kung tawagin. Sabi rito, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So, andun yung pag-iingat ng ating Panginoon sa atin. Paglayo sa anumang kapahamakan, paglayo sa anumang kasamaan na pwedeng mangyari sa atin. Kaya nga, masasabi natin na tayo ay safe and secure. Pag feeling mo safe and secure ka, masaya ka. Tama po ba? Contented ka sa buhay mo. Pero yan po yung naibibigay ng ating Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin. Hindi po tayo yung nag-iingat sa ating sarili. Hindi po kapwa natin tao. Yan, tingnan nyo yung atupa. Hindi naman sila nag-iingat sa bawat isa, kundi ang nag-iingat yung pastor. Ganon din po sa atin, tayo po mga tupa ng ating Panginoon, siya po yung nag-iingat sa atin. Kasi gusto lang ng Panginoon, mabuhay tayo ng masaya. Mabuhay tayo ng content, na may contentment sa ating buhay. Mabuhay tayo na fulfilled, o mabuhay tayo ng isang buhay na fulfilled. Yan po yung gusto ng Panginoon sa atin. So ano ba yung ibig sabihin when He keeps them from evil? Una po is that He makes them, or that yung pagkikip niya sa atin sa evil is that it makes us safe and secure. Yan po yung nagbibigay sa atin ng security. Yan po yung nagbibigay sa atin ng safety. Saan man tayo mapunta. Kaya nga, ang laking pasalamat natin, 1 year na. Bukas. Tama ba? March 15, nung i-declare yung ECQ. Pero before March 15, nandyan na yung COVID-19. Sa biyaya ng Panginoon, hindi po tayo tumigil sa pagtitipon at pagsamba sa ating Panginoon. Na sa ating pagtitipon, ikinonsider natin, hindi natin inisip na merong COVID-19. Ang inisip lang natin ay sambahin, purihin ang ating Panginoon. Nandoon yung pagtitiwala natin na tayo ay kanyang iingatan. And for 1 year,
Nakita po natin yung katapatan, yung kapangyarihan ng Panginoon kung paano niya tayo inilayo sa pagka-infect ng COVID-19. Na ibig sabihin kung nagawa niya yan in the past, God will continue to make us safe and secure. Hindi lang po sa anumang sakit yan. Maging sa mga landasin natin na ating tinatahak sa araw-araw. Andyan po yung safety na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga natutuwa rin ako, marami lang natututo ngayon. Yan. Hindi na sinasabi na, ingat kayo, Panginoon. Okay. Ingatan kayo ng Panginoon. Yan na. May mga nag-chat sa atin o sa akin. Yan na yung kanilang chat. Kasi nga naman, kahit sabihin nyo, ingatan mo, ingat pastor, ano mangyari? Sigurado ba na meron akong safety? Okay? Pero kung ang Panginoon mag-ingat sa iyo at ipapanalangin kita, wow. So andoon yung kasiguruhan natin. Kasi ang Diyos ang tagapag-ingat natin eh. Okay? Hindi rin yung salita natin na ingat lahat, ingat. Hindi ibig sabihin na pag sinabi mong ingat doon sa tao, malalayo na siya sa anumang kapahamakan. Okay. So kaya nga, sabihin natin kung ano yung tama, ingatan ka ng Panginoon o ingatan kayo ng Panginoon. That is the right term. Yan. Baguhin na natin. Yan yung kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya. Pero yan yung totoo. Yan yung tama. Kasi ang Diyos talaga, ang siyang tagapag-ingat natin. Noon minsan nga, namatay na si Haring Saul, may lumapit kay David, dala-dala niya yung corona ni Saul para ibigay kay David. Na akala niya, hero yung tao dahil namatay na nga si Saul na tumutugis kay David. Sabi niya, ito, corona. Yan. Kasi si Saul patay na. Paano namatay? Ganito. Okay, nakita ko na agaw buhay. Okay, sabi niya, patayin ko na lang daw siya. Kaya pinatay ko na. Yan, at ito binigay. So nagalit pa si David. Ang sabi niya, ang Panginoon ang siyang nag-iingat sa akin sa lahat ng aking landasin. Yan yung kanyang sinabi. Based na rin sa iyong sinabi, ikaw ay pinatay mo ang anointed ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan din ikaw ay mamatay. Yan. Na ibig sabihin, yung nangyari kay Saul ay hindi dahil sa tao na yun na nagpapahiwatig ay nagpapahayag na siya raw yung pumatay kay Saul. Kundi sabi niya, ang Panginoon na siyang nag-iingat sa akin sa atlat aking landasin. Okay. Na talagang si David, andoon yung pagkilala niya sa ating Panginoon. Na walang iba na nag-iingat sa kanya sa lahat ng landasin niya. Maliban sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, yeah, though I walk in the valley of the shadow of death. Makad man ako sa gitna ng panganib. Ayan pa ibig sabihin, I will fear no evil, for thou art with me. Yung presensya mismo ng ating Panginoon ay sapat na upang tayo ay masecure at maging safe sa lahat ng ating landasin. Not only that makes us safe and secure, but that gives them a peaceful life. Yung pong pag-iingat ng Panginoon sa atin sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng panganib, ay ito po yung magbibigay din sa atin ng isang peaceful life. Tama po ba? Pag kayo ba ay malayo sa panganib, nakakaramdam ba kayo ng kapayapaan? Pero kung nandyan kayo na may mga panganib at nakaamba yung mga panganib sa iyong buhay, anong mararamdaman mo? Peaceful ka ba? O andun yung pag-alala? Minsan kahit Kristiyano na tayo pagka dumarating yung mga panganib o anuman ay nandoon yung pag-aalala sa atin, nag-worry tayo. Okay. Pero bilang mga Kristiyano, laging andyan man yung mga panganib na nakaamba sa atin. Naway,
tularan natin si Haring David. Ang sabi niya, I will fear no evil. Ano po ibig sabihin niya? May kapayapaan pa rin ako. Hindi ako natatakot. Wow. Kasi ang kapayapaan is the absence of fear. Hindi yung nagwo-worry ka na, ayan, kung ano lang iniisip mo, kung ano-ano lang iniisip na gawin, okay, para matakasan lang yung worry na yan, wala naman nangyayari. Okay. Talaga matatakasan lang natin yung fear na yan, yung worry na yan, kung ilagak natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon na siyang tagapag-ingat natin. Kaya sabi niya, nasa sa akin ang Panginoon. Pag masabi mo rin yan, andito sa akin ang ating Panginoon. Kasama ko ang aking Panginoon. Yung pong kaalaman na nasa sa atin ang Panginoon, that will take away fear, worries in us. Para sa ganun magkaroon tayo ng peaceful mind at peaceful life. So He fills them with good things. He leads them to the right path. He keeps them from evil. And fourthly, He gives them victorious life. Isa rin sa hinahanap ng mga tao yung tagumpay at pagtatagumpay. Tama po ba? Na minsan nga, kagaya ko isang pastor, ako, magpapasalamat na ako dahil tinawag ako ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya. At ako ay masayang-masaya na. At andoon yung kakontentuhan sa akin sapagkat isa ako sa mga pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Pero minsan nakakalungkot nga na maraming mga katulad kong pastor na nagpapastor na hindi pa rin makontento. Hinahanap pa rin, gusto pa rin magkaroon ng mga citations. Hindi ko alam kung anong mga hinahanap nila. Gustong magkaroon ng mga samot-saring mga recognitions. Ayan. Gustong magkaroon ng masteral. Gustong magkaroon ng doctorate. Magkaroon ng mga certificates. Wala nang inatupag. Kundi yung pag-aad ng value raw sa kanilang buhay in exchange of doing the work of the Lord. Ano pa ibig sabihin yan? Dahil lang sa kanilang pagkabisi sa paghahanap ng mga bagay na ito at pagtamasa ng mga bagay na ito, ay napapabayaan yung paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ko, pastor na ako, ano ba ang kulang sa akin? Mananampalataya ako. Nasa sa akin ang ating Panginoon. Ano ba ang kulang sa akin? Wala akong nakikitang kulang. Ang kailangan ko na lang ngayon ay gawin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. At yun nga po yung victory. Ang victory ay matatagpuan lamang, makakamtan lamang sa pamagitan ng ating Panginoon. Okay. Sa sanlibutan na ito, minsan, naging matagumpay, may mga nagtatagumpay, pero hindi lahat ng nagtatagumpay ay hindi nakaranas ng failures. Meron at meron mga failures na makakamtan tayo dito sa sanlibutan na ito. Tama po ba? Pero sa Panginoon, kailanman, walang failure. Sabi ko, magsulwining ka, lumabas ka, nagbahagi ka ng ebanghelyo ng Panginoon, wala man nagprofess ng pananampalataya sa mga binahaginan mo, tagumpay ka pa rin. Bakit? Kasi ipinahayag mo yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Masasabing tagumpay pa rin yun. Nanambahan ka, nagtagumpay ka. Bakit? Anong napagtagumpayan ko, pastor, nung ako ay pumunta sa bahay-sambahan upang manambahan sa ating Panginoon? Kasi sa pagpunta sa bahay-sambahan, meron talagang hadlang yan. Hahadlangan ng dyablo yan. Marami siyang ipapadala na dahilan para hindi ka na pumunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon upang manambahan sa Kanya. Tama ba? Kaya sabi ko, malaki ang pasalamat natin dahil sa pandemic. Nabawasan yung mga tukso. Nabawasan yung mga instrument ng dyablo.
upang isidetrack yung mga mananampalataya. Okay, hindi na ganun ka-open ang mga malls, hindi na ka-open yung mga resorts, na kung saan araw ng linggo, maraming mga mananampalataya pumupunta sa mga ito at hindi muna nagsisimba. Okay. So pati yung mga party, yan, may magbo-birthday na kamag-anak ng isang mananampalataya, itinaon pa ng linggo ng umaga, inanyayaan si mananampalataya, pumunta rin si mananampalataya. Pinabayaan na yung panambahan sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi ko, yung panambahan pa lang, pagpunta sa bayan sa sambahan ay isang tagumpay na sa atin yan. Sapagkat hindi natin alam, meron humahad lang sa atin. Meron ayaw na tayo makarating sa bayan sambahan upang manambahan. Yan ay ang dyablo. Yan, maraming ginagawa. Ginagamit na nga ngayon yung protocols. Yan. Okay, dahil sa protocols, maraming hindi nakakarating. Kagaya nga ng sinabi ni Pastor Goldie kanina, akala niya, bawal na yung... Okay. So, kaya tuloy, yung mag-ina niya, hindi nakasama. Yan. Gawain ba ng Panginoon yan? Hindi po gawain ng Panginoon yan. Gawain ng dyablo. Eh, natutuwa ako noon, noong panahon na ECQ pa tayo. May mga gwardiya sa ating gate. May papasok. Tatanungin ng pulis, saan kayo pupunta? Sa church po. May panambahan kami. Hindi naman pinipigilan ng mga pulis. Pinapayagan naman sila. O sige, siguro naman ino-observe niyo yung social distancing. Buti na lang that time, hindi ganito karami natin during the ECQ. Nasa kalahati lang. Nasa 50, ganyan. Nami-maintain pa rin yung social distancing. Kaya siyempre, pag sumagot yung mga members ng oo naman, hindi sila nagsisinungaling. Pero sa ngayon, siyempre, hindi na natin pwedeng sabihin na tayo ay nag-observe ng social distancing. Ang ino-observe natin ay kung paano magtiwala sa ating Panginoon na siyang mag-iingat sa atin. Okay, pero ito nga po, He gave them victorious lives. Ito po yung sabi sa verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. So, tagumpay po ito. Andiyan yung mga kaaway mo, hindi ka inaano, kumakain ka sa kanilang kalagitnaan. Bakit? Kasi surrender na sila sa'yo. Wow. Ganyan po kung paano magbigay sa atin ang Panginoon ng fulfilled life. Ibinibigay niya sa atin ang victory laban sa ating kaaway. So ano bang kaaway natin? Una-una yung flesh. Minsan, sabi ng flesh natin, pagod ako, hindi mo na ako pwedeng magsamba ngayon. May mapagkakataon bang ganyan? Puyat ako. Hindi mo na ako makakapagsamba. Meron din ganoon, tama po ba? Madalas nga doon sa panto, ganyan puyat. Dahil lang sa puyat. Ayan, yung sa parulong din. Hindi rin makakapagsamba dahil tulog. Kasi napuyat sa sakla. Laging pinapaalala, Sabado pa lang, paghandaan na natin yung pagpunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Yung mga bagay na dapat gawin na natin ng Sabado para walang hadlang. Kasi, Pastor, kaya hindi ako nakapunta, marami kasi yung ginagawa Yung isa doon sa, paando naman, meron daw inaalagaan na bata. Hindi naman kinakarga dahil lumalakad na. At pagdating naman sa church, may mga mag-aalaga naman, titingin sa mga apo niya. Pero lagi nilang dinadahilan yung mga apo niya. Okay, paano lang kaya kung kunin na ng Panginoon yung mga apo? Kasi yun yung laging dahilan. Okay, so, yung flesh natin, maraming dahilan yung flesh natin. Yan, maraming gawain, busy, kaya hindi nakakapagsamba, hindi kinakakasama sa mga activities ng church. Okay, puyat. Alin ba napupuyat? Di ba flesh pa rin? Pag puyat, nangihina, walang sigla.
Pati pagsamba sa ating Panginoon, hindi na makapunta. Kasi nga naman, baka pupunta, matutulog lang. Okay? So, dapat pala may camera tayo nakatutok, ano? Ayan. Marami. Pero, salamat tayo. Andyan ang ating Panginoon nagbibigay sa atin ng tagumpay. Victory over the flesh, victory over the world. Ang dami rin. Ginagamit ang dyablo sa sanlibutan para tayo ay hilain patungkol roon. Pero ito po yung isa sa mga pinagtatagumpayan natin. Ayan. Okay. So, kaya nga sabi ko, salamat na lang. At marami ay sarado pa rin yung mga resort yata ngayon dito. No? Sarado pa? Bukas na? Open na? Oh. Okay. So, pero natuto na tayo during pandemic na talagang kanyang mga yan. Okay. Na pwede naman pala tayo na mamuhay na wala yung mga yan. Tama ba? Okay. So, nawa hindi na natin balikan yung mga yan. Hindi ko sinasabi bawal. Pero huwag natin gawin sa mga araw na meron tayong pagtitipon. Huwag natin gawin sa mga oras na meron tayong pagtitipon. Sapagkat kung ginawa natin yan, ibig sabihin wala sa atin yung pagtatagumpay. Tayo yung napagtagumpayan. Maganda ba yung ikaw ay loser? Sino sa atin ang gusto ng loser? Ikaw ay loser. Pag sinabi pa nga lang, wala na eh. Hindi ka na matutuwa eh. Okay. So over the flesh, over the world, and over the devil. Ang diablo, siya talaga yung kaaway natin. Siya yung humahadlang sa mga activities natin spiritual. Para hindi tayo makadalo. Okay, yung mga gawain sa spiritual, hindi tayo makasama. Ang diablo lagi. Ayan po yung tandaan natin. Tayo ay mananampalataya na, nasa sa atin ang ating Panginoon Kristo, ibinigay niya sa atin yung kapunuan, dapat i-enjoy natin yan at huwag nating hayaan na magtagumpay sa atin ang ating kaaway. Sapagkat mismo sa banal na kasulatan, ipinangako sa atin ng Panginoon yung pagtatagumpay. Pagtatagumpay laban sa flesh, pagtatagumpay laban sa sanlibutan, at pagtatagumpay laban sa ating kaaway na diablo. And lastly, He saved them through all eternity. Wow. Yan po yung ultimate sa ating fulfillment sa buhay natin. Tayo ay ligtas na! Ano pang hanapin natin? At yung kaligtasan ay walang hanggan. Ang sabi ng banal na kasulatan, kaya sabi sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Walang hanggan. Kaya po kung meron man mga tao na masasabing happy and contented, ito po yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Sapagkat sila ay merong kaligtasan. Niligtas ng Panginoon. Mula sa kapahamakan sa impyerno. Binigyan ng buhay na walang hanggan at titira sa piling ng Diyos ng walang hanggan sa kanyang kaharian. Paano ginawa ng Diyos ito pagliligtas sa atin? Magpawalang hanggan. Unang-una po, sabi ng banal na kasulatan sa Ephesians 1:4, tayo ay pinili before the foundation of the world or in eternity past. Sabi roon sa Ephesians 1:4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yung pagpili ay pinili tayo para sa kaligtasan ayon sa 2 Thessalonians 2:13. Sabi roon, sabi roon sa Philippians 2:13, limutan ko na. 2 Thessalonians 2:13, I should say. Ang sabi rito, but we are bound to give thanks always
for you, brethren, beloved in the Lord. Because God hath from the beginning chosen you unto salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Wow! Yung kaligtasan natin ay hindi po aksidente na tayo naligtas. Yan ay nasa plano ng Diyos na tayo ay maligtas. At pinili niya na kung sino yung mga ililigtas niya before the foundation of the world. Kaya nga bawat isa sa atin na nakakilala sa ating Panginoon, ganun po yung ginawa ng Diyos sa ating kaligtasan. Ando na kasama na tayo sa plano ng Diyos sa kaligtasan bago pa man niya lalangin yung sanlibutan. Yan yung dahilan kung bakit tayo nakakilala ng daan ng kaligtasan. Dahil isa tayo sa kanyang mga pinili para maligtas. Maaaring magtatanong tayo, paano yung iba? Yan yung tanong ng iba. Okay. So, ang pagpili kasi ng kaligtasan ay ang Panginoon nagpili niyan. Tayo rin, wala naman tayong kinalaman din dyan eh. Dahil wala pa nga tayo noon eh. Wala pa itong sanlibutan na ito. Ginawa na ng Diyos ang pagpili. Dahil nakikita nga niya, yung tao na kanyang lalalangin ay magkakasala, tatalikod sa kanya. At resulta ng pagkakasala, sabi ng banal na kasulatan, ang tao na ay patungo sa impyerno. Kaya doon nakikita ng Diyos in advance kung ano mangyayari sa tao. Kaya ang ginawa na niya, pumili na siya ng mga ililigtas niya. Yung iba, hindi niya pinili, siyempre tuloy-tuloy papunta ng impyerno. Ganun namang lang yun eh. Pero hindi rin ang Diyos ang pumili sa kanilang pagpunta sa impyerno. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, nilalang ng Diyos ang tao na perfect. Walang kasalanan. Parapat-dapat sa Kanya, sa langit. Yet, dumating ang time, nagkasala ang tao. Nawalay sila sa Diyos. Napunta sila sa daan patungo sa impyerno. Wala pong pinili ang Diyos patungo sa impyerno. Ang pinili lang ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, yung papunta sa Kanyang kaharian, sa Kanyang o doon sa langit. Yan ang pinili ng Diyos. Okay, so, He chose them in eternity past. Secondly, He redeemed them through His blood. Pinili niya sila. Pero may problema. Yung kasalanan. Ang tao hindi pwedeng pumunta, makapasok sa kaharian ng Diyos ang anumang kasalanan. Pero nagkasala ang tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, Kanya rin tinubos ang tao. Itong mga pinili niya. Ang sabi nga roon sa Ephesians 1:7, ating bubuksan ating mga banal na kasulatan. Ang sabi rito, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Pumunta ang Diyos dito sa sanlibutan na ito, sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ay pinako sa krus, namatay siya, nilibing, at muling nabuhay. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagbubuhos ng dugo, yun po yung naging katubusan ng ating mga kasalanan. Okay. At dumating sa panahon na tayo nga po ay nakakilala ng Ebanghelyo at tayo po ay hinimok ng Diyos upang magsisi sa ating kasalanan, tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo. At doon po napasa atin ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Okay, hindi po tayo naghanap ng ating kaligtasan. Tayo po yung hinanap ng ating Panginoon. Okay, so kaya nga, sabi nga rito, sa verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Okay, nagpadala siya ngayon ng mga ngaral ng Ebanghelyo sa atin, napakinggan natin, at inilig niya tayo na sumampalataya tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. At doon nagkaroon tayo ng kaligtasan. Wow, hindi lang kaligtasan sa mga panganib dito sa lupa, kundi kaligtasan mula sa impyerno ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya kung alam mo na ikaw ay ligtas, you must be happy and contented. Dahil wala ka ng katatakutan, wala ka ng pag-aalala na ikaw ay pupunta sa
impyerno. Pero kung hindi mo pa alam kung sino ka man, pwede namang ipaliwanag sa inyo. Sabihin ng pastor, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta, hindi ko pa alam yung kaligtasan. Gusto kong malaman. Meron pong magbabahagi sa inyo niyan. So by choosing them to eternity, from eternity past, by redeeming them through His blood, and by giving them an inheritance in His heavenly kingdom. Sabi roon sa Ephesians 1:4 o 1:11, and whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Ano ba yung inheritance na yan? Na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi sabi nga ni David, doon sa verse 6, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Yung inheritance po na yan, ay yung po kaharian ng ating Panginoon, na kung saan andoon po yung mga mansions na ipinapangako ng ating Panginoon sa atin. Sabi niya doon sa Matthew chapter 25, verse 34, and He said also unto them on the right hand, and He said unto them on the right hand, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Mga sinasabihan niya nga nasa kanan, ito po yung mga tupa. Tupa na meron nga pong fulfilled life, kung tawagin. Pinangakuan ng kaharian ng ating Panginoon. Yan nga po, bilang mga mananampalataya ng Diyos. Wala tayong ibang gawin kundi i-enjoy yung happy and contented life na meron tayo mula sa ating Panginoon. Gawin lang natin ay magpasakop sa ating Panginoon at sundin kung ano yung kalooban ng Diyos at huwag yung ating kalooban. Always bear in mind that a fulfilled life cannot be found in this world. Hindi mo rin matagpuan sa mall. Punta ka sa mall. Hanapin mo kung mayroong binibinta doon na fulfilled life at bilhin mo. Kahit gaano man karami ang pera mo, wala kang mabibili na fulfilled life. Dahil sa Panginoon lamang yan matatagpuan. Pagpasalamat tayo. Tayo ay mananampalataya na at nandito sa atin ang Panginoon. Kailangan lang ma-enjoy na natin yung fulfilled life na yan. Iwasan na natin tumingin sa sanlibutan. Bagkus, i-focus natin ang ating paningin sa kalooban ng ating Panginoon. Iyan yung ating sundin. At yan nga po, fulfilled life can only be found in the Lord Jesus Christ. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin.